Uy, Agit. Nakita mo ba ako? Ha? Singkit? Ha? Wala ka pala eh. O Clarita, bakit ka nagbabasa? Hindi ka marunong magbasa. Tumigil ka nga, Kuya Pepe. Umuwi ka na, baka hinanap ka na ni Papa. Uwe, diyan ka na nga. Hindi mo marunong magbasa. Papa! Oh, iho. Hindi kayong pagbabalik. Hi, Papa. Mas lalo kaya tang gumagawa ko. Parang init ang panahon na hindi nagbabago sa lugar na ito. Maligayang pagbabalik, Kuya Pepe. Mas lalo at ang gumaganda ang aking kapatid sa paglipas ng panahon. Mag-uusap pa tayo mamaya, Clarita. Oh, iho. Kumusta naman sa Cadiz? Hi, Papa. Kung sumama ka sana sa akin, ipinakilala na kita sa mga mohero. Hi, iho. Kahit sino pang mura pakilala mo, ang iyong sumalangit naman pa ng kaluluwa. Sa pa rin ang minaman. May intindihan siguro ni Mama kung maghahanap ka ng iba. Ikaw talaga, walang pinagbago. Sige, magpahinga ka na. Baka pagod ka na sa biyahe. Pagod? Nagbibiro ka ba? Samahan mo muna ako at tayo magbuburatsyong ni amigo. Tara, maghanap tayo sa kusina. O kaya mas maganda ka pa sa umaga o tayo. Tumigil ka nga, Kuya Pepe. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Ngunit totoo, ito hermosa ko malaman yan, Clarita. Ewan ko sa'yo, Kuya Pepe.
Ikaw marahil si Jose Perez, hindi ba? Ito ang 10 piso. Lahat po ito para sa akin, Panginoon. Para sa'yo, yan ay sobra pa sa sapat. Sa pamamagitan yan, makararating ka na sa Pilipinas. Pilipinas. Ano po yun, Panginoon? Isang bansa kung saan makakahanap ka ng salapi tuwing umuulan. Ate, Padre Rodriguez. Yan ba? Sariwa pa sa aking alaala nung ako isang sundalo. Ang mga babae noon. Ngunit nagbago na ako. Nagparat kasi ako. Bueno, anong may paglilipod ko sa'yo? Marahil may naririnig kang mga balita tungkol sa aking pamilya. Lalo sa aking mga anak. Marahil, may ilan-ilan daw na siya. Ngunit may katotohanan ba sa mga huni ng maliit na ibon na ito? Masakit mong isipin, Padre, ngunit totoo ang iyong nabalitaan. Ang aking mga anak ay Ano ngayon ang gusto mong gawin? kailangan ko ng iyong payo, Padre. Hindi maaaring masira ang pangalan ng aking pamilya. Hindi maaaring masira ang pangalan ng aking pinaghirapan. Kailangan mo ba ng payo? Bueno, pabalikin mo muna si Pepe sa Cadiz sa pinakamadaling panahon. Si Clarita naman, pabalikin mo muna sa kumbento sa Santa Rita. Doon, matututo siya ng mga tamang asal. At maraming gagabay sa kanya, Don Jose, kabilang na ako. Marahil yan ang mainam gawin, Padre. Di ko akalaing magagawa nila ito sa akin. Bueno, Padre. Alis na ako. Maraming salamat sa payo. Gracias. Walang anuman, Don Jose. Bakit siya nandito? Bali-balita, ibinalik raw siya nito ng kanyang ama dahil nahuli siya at ang kanyang kapatid nagkakasala. Diyos niyo, isang skandalo. Clarita, pinapatawag ka ni Padre Rodriguez. Kailangan mo daw mga umpisa. Sige, salamat. Oh, Clarita, pasok ka, pasok ka. Maupo ka rito. Ba't ka pala pa rito? Pinatawag daw po ako upang magkumpisal. Oo nga pala. May mga kumakalat kasing balita tungkol sa inyong magkapatid. Alam mo ba na kasalanan sa Panginoon ng mga bagay na iyan? Sinusunod mo ba ang mga leksyon mo sa paaralan? Diyos ko, magkapatid pa naman kayo. Bueno. Alam mo ba kung paano mo babawasan ang kasalanan mo? Kailangan mabawasan ang kasalanan mo. Huwag po, Padre. Huwag mong pigilan ang kagustuhan ng Panginoon! Huwag po! Maawa po kayo sa akin!
Dalawang bagay lamang ang kasangkot dito. Ano yan, Padre? Kung hindi mo paparusahan ang nagkasala, ang skandalo ay malalaman ng buong bayan. Ngunit darating ang panahon na makakalimutan rin nila to. Samantalang kung pipiliin mo na siya'y parusahan, hantong lamang ito sa 3 iskandalo. Una, ang skandalo ng iyong anak. Ikalawa, ay ang paglagay ng hustisya sa sarili mong mga kamay. At sa lagay na ito, makikita ng lahat ng tao kung paano ka nagkasala sa Diyos. Mas mabuti na lamang na umiwas ka sa gulo para hindi na dumada ang skandalo. Pundo. Clarita, Narita up. hug. Narita up. Hug. Ilaw. Excited. Uy, ano yan? Bumaba ka dyan. Babarilin ka namin. Teka lang. Ako to, si Padre Rodriguez.